Hi guys, kamusta po kayo? This is your Kuya Billy once again at sama-sama po muli tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Mag-share uli ako sa inyo ng story, something na iba naman ngayon i-share ko. Ang pag-aaralan natin is about po sa Luke. Kung may Bible kayo, makikita po natin siya sa Luke chapter 8 verses 43 to 48. Ito po ay tungkol po dun sa babae na 12 years na siyang dinudugo. Okay? So sabi dito sa verse 43, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang ipagkabuhay at sino may walang makapagpagaling sa kanya ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay naampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ng mga karamihan. Tatapot sinabi ni Jesus, may humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya at sinalaysay sa harapan ng buong bayan ang dahilan kung bakit siya hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon ka na payapa. So tayo po yung mag-pray po muna. Father God in heaven, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Panginoon, bless your word today. Panginoon, nawa mga salita po na ito na galing po sa inyo, Panginoon, yung magbigay po ng kagalingan, Panginoon, sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng may karamdaman, Panginoon, physically man, spiritually, emotionally, financially, sa lahat ng aspeto ng buhay po namin na kami po ay may paghihirap, Panginoon, nawa po ay magkaroon po ito ng kagalingan, Panginoon, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kami po ay nananalangin. Amen. Amen. So, to those na mga tao na nakakaranas ng hirap ngayon, nakakala nila ay katapusan na ng lahat, gusto nilang tapusin na ng buhay nila, yung paghihirap nila, no? Gusto ko para po sa inyo tong message na to. Sa mga nawawala ng pag-asa, na parang pakiramdam nila wala nang tutulong sa kanila, para sa inyo tong message na to. Meron pa pong pag-asa. Hanggat nandyan po ang Panginoon, meron pong pag-asa. So, ito ay hindi lamang about sa physical healing, hindi lamang po ito kundi pati rin po sa anything na meron nagpapahirap sa iyo sa panahon ngayon, sa buhay mo na ngayon. Ito ay applicable po para po sa ating lahat. So, ayan, ito po kasi, itong binasa po natin kanina, ito ay about sa babae na dinudugo. Ang nangyari dito, kung naalala nyo yung shinare ko nung kauna-unang video ko about dun sa may bagyo, di ba? After kasi nun, pumunta sila dun sa other side, tapos nagpagaling sila ng demon possessed man. Tapos pagkatapos nun, pinaalis uli sila ng mga tao dun, so bumalik sila. Pagbalik nila, inaantay si Jesus ng mga tao. Tapos na-excite sila kasi may pinagaling nga dun. Parang parang syempre parang gusto nilang, alam mo yun, parang tuwang-tuwa sila, may pinagaling yung Panginoon na naman. So ngayon, inaantay nila si Jesus. Pagdating dun, merong isang leader dun sa na sinagoga, si Jairus na sinasabi doon. Si Jairus ay mayroong isang isang anak na babae na 12 taon na nagulang, tapos naghihingalo na siya or mamamatay na. Sabi niya, Panginoon, kumbaga parang ganito, Panginoon, yung anak ko nagpatira pa siya sa Panginoon, kumbaga nagpakababa siya, even though ganun siya, leader, mataas yung katungkulan niya, mataas yung katungkulan niya, nagpakababa sa Panginoon. Sinabi niya na, Panginoon, yung anak ko kasi mamamatay na, punta ka doon, mo siya, ipag-pray mo siya, i-lay hands mo siya para gumaling siya. So ganun yung pananampalataya ni Jairus. So ngayon, sa nangyari na yun, ang ginawa ng Panginoon, walang sabi-sabi, talagang pumunta siya. Habang papunta sila doon, eto na nga yung nangyari. So may gustong puntahan ng Panginoon, pero dahil nga dito sa babae na to, dito papasok yung kwento natin. Sabi nga dito, 'di ba? At isang babae na may 12 taon na inaagasan Ginoo. So, ganoon na nangyari. So, habang papunta sila, may isang babae na 12 taon na siyang inaagasan or dinudugo siya. Tapos ang ginawa niya is marami na siyang mga pinuntang mga manggagamot pero hindi siya gumaling. Lahat ng kinabubuhay niya, inano niya na lahat. As in walang-wala na siya. Tapos narinig niya na mayroong Hesukristo na nagpapagaling. So ngayon, sabi niya,
Kumbaga yun yung solusyon sa problema ko, parang ganun. So sa lahat ng mga bagay na meron tayong lahat ng mga bagay na akala natin wala nang solusyon is meron pa, yun nga si Jesus Christ. So nung papunta na siya, sabi niya kung mahahawakan ko man lang yung laylayan ng damit niya, ng laylayan ng kasuotan niya, yung damit niya, gagaling ako, sabi ng babae na ganun. So ganun nga ang nangyari. So ngayon pumunta siya doon, nakipagsiksikan siya, tapos ninawakan niya yung tapos gumaling nga siya. Tapos sabi ni Jesus, sino yun? Sabi nga ni Jesus. Tapos ayun nga, sabi niya, ako po yun. Parang nag-ano siya, kasi gumaling nga siya. Tapos sino niya? Nag-ano siya, nagpatira pa siya sa Panginoon at kinuwento niya. So ganun ang nangyari. So kung itutuloy natin yung story, kung itutuloy pa natin yung story, pero yun lang, about doon tayo mag-focus muna sa babaeng dinudugo. Pero kung itutuloy natin yung story, so mamaya kukwento natin kung ano yung nangyari sa story na yun. So sa lahat ng mga naghahanap ng kagalingan sa mga panahon na to, either what aspect ng buhay nyo, kung naghahanap kayo ng kagalingan, ito po yung solusyon. So meron po akong ni-ready rito na 5 questions, 5 question para po tayo gumaling. Okay? Number 1 na question is why? Bakit kailangan nating gumaling muna? Before anything else, before tayo magpunta sa kung saan, kailangan malaman muna natin kung bakit ba natin gustong gumaling, di ba? Kasi alam nyo, personally, sa sarili ko lang, ang pinaka mahirap pagalingin sa lahat, alam nyo kung ano? Yung mga tao na hindi nila ina-admit sa sarili nila na may sakit sila. Napakadelikado yung mga tao na yan. Nakakala nila ang lakas-lakas nila. Hindi nila ina-admit na may weakness sila. Hindi nila nahihirapan sila. Para sa kanila, kayang-kaya ko to. Mga ganun. Di kita kailangan, wala akong kailangan kahit ano, di ba? Magaling ako, walang problema sa akin. Yung pinaka-importante sa lahat, before tayo pagalingin ng Panginoon, before tayo gumaling sa mga natin, dapat i-admit natin sa sarili natin yung weakness natin. So why? Bakit mo ba gustong gumaling? So napaka-dangerous ng mga ganitong klaseng tao, kasi imagine niyo kung may sakit ka, especially nakakahawa, especially ngayon sa panahon na to. Hindi mo ina-admit na may problema sa iyo, di ba? Hindi mo para sa iyo malakas ka, kaya mo, normal ako. Napaka-dangerous ng mga ganyang klaseng tao, kasi makakahawa pa yun ng mga tao. Mas dadami pa yung dahil sa kanya, mas dadami pa yung mga may sakit. So bakit? Yun yung question natin, why? Para kumbaga i-acknowledge dapat natin na may sakit tayo, na may weakness din talaga tayo. I-acknowledge natin yan, na hindi talaga tayo laging malakas, di ba? May time talaga na mahina tayo. Dito tong babae na to is, ang sabi dito is kaya niya gustong gumaling. Bakit? Kasi nga naman 12 years na siyang 12 years na siyang dinudugo. 12 years na siyang pinahihirapan itong sakit na to. Alam mo 'yon? Kumbaga tayo nga di ba? So, magkaroon lang tayo ng lagnat, gusto mo na gumaling ka, nagpe-pray ka na, halos lahat na ginagawa mo para lang pagalingin ka di ba? Para lang gumaling ka. Isang linggo pa lang yun na nagkakasakit, nahihirapan ka. Or baka mamaya buwan, isang buwan ka nang may sakit. Siyempre, panayang pray mo na, lahat na ginagawa mo. Kumbaga, pupunta ka na sa kung saan saang ospital, di ba? Or paano kung isang taon, di ba? Napakatagal na panahon na may sakit ka, di ba? Kung saan saang ospital ka na, kung saan doktor ka na nagpupunta. Itong babae na to, 12 years, imagine, di ba? 12 years siya naghahanap ng kahit sino, para pagalingin lang siya. Ganun katagal na yung paghihirap niya. Ganun katagal na rin siya nanghihina dahil nga sabi dito inaagasan siya. So, at isa pa sa mga rito sa babae na to. Siya kumbaga sa Levitical law kasi sa law nila sa dito sa mga Israelites, ang law nila is pag mayroon daw babae na gano'n, dinideclare siya na unclean. So imagine niyo kung 12 years na siya na gano'n, 12 years na rin siyang dinideclare ng mga tao na marumi. So social outcast siya. Ang sabi doon sa Leviticus is kung ano yung hawakan niya, tapos nahawakan ng ibang tao, di ba? Marumi na rin yung mga tao na yun, di ba? Kung saan siya umupo, tapos umupo doon yung ibang tao, marumi na rin yung mga tao na yun. So nakakahawa yung sakit na yan. So itong tao na to is talagang social outcast siya. Talagang ultimo siguro mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya, hindi na siya pinaano kasi nga ayaw nilang maging marumi dahil nga ganun nung nila nung mga panahon na yun. So itong tao na to, nag-iisa lang siya. At bukod pa doon, lahat ng mga lahat ng meron siya. So wala na siyang relationships sa mga pamilya niya, wala na siyang financial kasi nga lahat na ng doktor nilapitan niya pero walang makapagpagaling sa kanya. So alam mo yun, yung parang wala na talaga siyang as in rock bottom na talaga siya.
talagang nasa pinakaibaba na siya. Parang ano, kumbaga, kung ikaw yung tao ngayon na nag-iisa, may sakit ka ngayon, tapos nag-iisa ka sa ospital, walang pwedeng lumapit sa iyo kasi baka mahawa sila sa dumi, hindi naman sa dumi, sa magkasakit din sila kasi sa Levitical dito nga sa law nila sa mga Israelites, pag lumapit tas na humawak, di ba, ano rin, kumbaga parang marumi na rin yung humawak do sa hinawakan mo, parang ano, di ba, parang alam mo yun, kaya dapat lagi kang naka-gloves. so parang gano'n. Number 2 question is where or saan is ano to, kumbaga parang saan ka pupunta kung gusto mong gumaling, di ba? After mo malaman na may sakit ka, saan ka pupunta? Syempre pupunta ka ng ospital, di ba? Para magpagaling. Alam mo, pumunta ka ng barbershop, di ba? Sarado ngayon, lockdown lahat. Di ako makapagpagupit. So ngayon, dapat alam mo kung saan ka pupunta, kasi maaring alam mo na may sakit ka, pero pag mali yung lugar na pinuntahan mo, hindi ka rin gagaling. Kagaya nitong babae na to, kung alam niya na magpapagaling si Jesus Christ, alam niya na may kagalingan na mangyayari doon, so nandun siya, nagpunta siya doon sa mga tao na yun. So number 2 is dapat alam mo kung nandun ka sa tamang lugar, di ba? Alam mo yung sakit mo at nandun ka sa tamang lugar kung saan ka gagaling, pupunta ka sa ospital, di ba? Tama. Number 3, ang number 3 is when, yung tanong na when, kailan ka pupunta. Ngayon alam mo na may sakit ka, tapos alam mo na may ina-acknowledge mo na may sakit ka, bakit ka pupunta doon sa ospital, at alam mo kung saan ka pupunta sa ospital, kailan ka pupunta. Kasi maaring alam mo kung saan ka pupunta, pero ipagpapaliban mo, di ba? Maraming nangyari. Ito, bigyan ko kayo ng example. Maraming nangyari, di ba? Nakakapanood tayo, or even sa totoong buhay, di ba? Dead on arrival, mga ganyang pangyayari, di ba? Maari kasi na alam sa ospital ka pupunta, pero pag mali ang timing mo, hindi ka rin gagaling. Maaring ikamatay mo rin, di ba? Etong babae na to, nasa tamang lugar siya, di ba? At nasa tamang oras din siya. Nung time na yun kasi talagang magpapagaling si Jesus Christ. And kung mapapansin natin dito is talagang maaari siyang, ang inabutan na lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, di ba? Yung laylayan ng damit ng Panginoon. Kung nahuli lang siya ng konti, di ba? Bumagal-bagal siya ng konti, maaari hindi niya nahawakan yun. Pero so dapat merong timing, di ba? Yan. So fourth question is yung question na who, di ba? Sino? Di ba? After mong malaman na yung why, bukod sa why, bukod sa where, bukod sa when, di ba? Dapat alam natin yung who. Bukod doon, dapat yun ang alam natin. Kasi maaring in-acknowledge mo sa sarili mo yung weakness mo. Tapos nasa tamang timing ka, pupunta ka na ngayon sa ospital, pupunta ka sa tamang lugar sa ospital. Pero pagdating mo sa ospital, di ba? Kailangan alam mo kung sino ang magpapagaling sa'yo. Siyempre yung doktor, di ba? Siyempre yung expert. Alangan namang punta ka ng ospital tapos sabihin mo doon sa janitor, pagalingin ka, di ba? Hindi mangyayari yun. Etong babaeng to, ganun na nangyayari sa kanya, di ba? So, ang dami na niya napuntahan, pero ang dami na niyang napuntahan pero hindi siya napagaling. And sabi pa nga doon sa Mark, kung sa ibang account sa Book of Mark, sabi doon, kumbaga lalo pa siyang lumala Sabi doon sa Book of Mark, lalo pa siyang lumala. Pupunta na siya kung saan, naubos na lahat ng mga meron siya, mga bayad doon, bayad dito, bayad doon. Siguro wala na siyang pambayad, wala na. Ganun naman yun Pag wala ka ng pambayad, di ka na naiintindihin. So ngayon, imbis na, kumbaga parang, alam mo yun, sa buhay natin ganito. Once na meron tayong weakness, gusto nating punan siya. Gusto nating siyang punan ng kung saan, kung ano-ano, kung punta tayo dito para sumaya tayo. Malungkot tayo, punta tayo rito para sumaya tayo, di ba? Hindi natin alam na kung gusto natin ng kagalingan sa buhay natin, bukod sa why, bukod sa where, bukod sa when, dapat is alam natin yung who. And that is the Lord Jesus Christ. Siya lang yung kayang magpagaling sa'yo totally, di ba? Yung iba dyan, magkukunwari na pagagalingin ka, magbabayad ka, or magkakaroon ka ng, you will cause something to them. Kumbaga parang, pero at the end of the day, malalaman mo, parang mas lalo pang lumala parang ganun. Have you ever have a situation, kumbaga meron ka na bang situation na parang akala mo siya na yung mapapagaling sa'yo, di ba? Yun pala, hindi pa pala. Lalo lang lumala.
Diba? Lalo lang lumala yung sugat. Yung mga ganun. Yung kasakitan, lalo lang lumala. Pero alam mo, pag kay Lord ka pumunta, pag tumupunta ka sa tamang tao, di ba? Doon sa expert sa pagpapagaling, and that is the Lord Jesus Christ. Yun ang advice ko sa inyo. Punta kayo doon sa tamang tao, doon sa who? Kay Jesus Christ. Isa pa, sabi kasi sa Hebrews chapter 4 verse 15 is meron tayong kakaibang high priest to. Kasi nung panahon nila, ang high priest ng mga panahon na yun is hindi mo sila pwedeng basa-basa hawakan, di ba? Pag marumi ka, di ba, may leprosy ka or dinudugo ka or anything na defile ka, marumi ka, bawal kang hawakan ng high priest or bawal ka rin basta-basta humawak sa high priest kasi madideclare din na madumi yung high priest at napakarami pang seremonya, ang dami pang gagawing ritual para bumalik yung pagka-holy ng high priest na ito. Pero sabi sa Book of Hebrews kasi meron tayong high priest na meron siyang simpatya sa atin. Kumbaga, hindi ito yung klase ng tao na hindi ito yung klase ng high priest na parang wala siyang pakialam. Sa ako, high priest ako, kumbaga parang holy ako, ano ka dyan. Hindi siya ganun. Ito ng klase ng high priest na pag may kailangan ka sa kanya, kahit na marumi ka, is talagang pagagalingin ka niya, hawakan ka niya. Remember yung mga story sa Bible na mayroong leprosy, di ba? Dapat bawal hawakan ng mga sa batas, sa law, is bawal hawakan ng mga ganitong klase ng tao kasi magiging marumi rin yung high priest. Pero si Jesus Christ, imbis na yung high priest ang maging marumi, ito, nakakatuwa to eh. Nakalimutan ko anong verse na, pero may story sa Bible na mayroong leprosy isang tao. Tapos ang batas nila, ang law nila is bawal hawakan yung mga may leprosy kasi magiging marumi rin yung high priest. Pero ang nangyari dito is kakaiba si Jesus Christ yung high priest natin na meron tayo. Hinawakan niya yung may leprosy, imbis na dumumi siya, dahil siya na malinis ay humawak sa marumi, dapat magiging marumi siya. Yun ang paniniwala nila, yun ang batas na sinusunod nila. Pero itong si Jesus Christ, yung high priest na meron tayo, yung tinutukoy natin na high priest dito, siya yung klase ng high priest na pag siya ay malinis, yung high priest malinis, ikaw marumi ka. Pag hinawakan ka niya, magiging malinis ka rin. Meron mo, lahat tayo marumi, mga kapatid. Pero dahil meron tayong ibang klaseng high priest, itong high priest na pinagmamalaki ko, di ba? Siya yung klase ng high priest na handang-handa kang palinisin kahit na marumi ka, di ba? Awang. Yun yung huna tanong. Dapat nandun ka sa tamang expert sa pagpapagaling, and that is the high priest na meron tayo, that is Jesus Christ. Number 5 na question is, yung panghuli na question natin is yung tanong na what, di ba? Ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat na meron ka, di ba? Etong babae na to, etong si ate na wala siyang pangalan, di ba? Basta sinabi lang dito is a woman na 12 years nang dinudugo, di ba? Kasi sometimes kaya siya walang pangalan, sometimes kasi yung sitwasyon natin, minsan nalilabel tayo dahil doon sa mga sitwasyon natin. Aminin naman natin noon hindi, di ba? May mga tao na parang mas makikilala mo siya dahil sa sitwasyon niya. Halimbawa, ito. Kilala nyo ba si Nick Vujicic, di ba? Marahil hindi nyo kilala. Pero pag sinabi ko na kilala nyo ba yung preacher na walang kamay sa kapaa, kilala nyo siya, di ba? Parang ganun. So minsan nakikilala tayo, mas nakikilala tayo ng mga tao dahil dun sa sitwasyon na meron tayo, di ba? Actually walang pakialam sa kanya ang tao. Social outcast nga siya, walang pakialam sa iyo, nilalayuan ka nga kasi marumi ka eh. So pero dahil nga dito naging tong babae na to, nakilala siya dahil dito sa sitwasyon na meron siya na nangyari. So ano ang dapat na meron ka? Itong babae na to, wala na siya kahit ano. Dito sa Bible, pag binasa natin, wala na siya kahit ano kasi nga naubos na lahat eh. Pera, wala na. Mga kamag-anak, wala na rin kasi magiging marumi din eh. So ngayon baka mahawa sa kanya, di ba? Takot mahawa, mag-isa na lang siya. Kung ikaw yung mag-isa ngayon sa buhay mo na parang pakiramdam mo wala ka ng kasama, di ba? May sakit ka, walang tumutulong sa iyo, wala kang kasama. Isa lang ang dapat na meron ka. Kung ano yung meron tong babae na to, dapat meron ka. And kung ano meron yung babae na to, pananampalataya na lang. Pananampalataya, nagagaling siya, napagagalingin siya, kaya siyang pagalingin ng Panginoong Yesus. Wala na siya kahit ano. Faith na lang talaga. Faith, pananampalataya. And sabi dito sa pinakahuli, ang sabi ni Jesus Christ kasi is, napaka-powerful po nito. Luke chapter 8, verse 48. Sabi dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya.
No? Yun na lang na meron siya, pero pinagaling siya pinagaling siya ng Panginoon dahil sa pananampalataya na meron siya. Miruin mo yun. So whatever, ang dami dito sa Bible na mababasa ka na sinasabi ni Jesus, pinagaling ka ng pananampalataya, pinagagaling ka ng pananampalataya mo, pinagaling ka ng pananampalataya mo, di ba? So sa panahon ngayon, mas dadami pa yung gagaling sa pangalan ng Panginoong Yesus pag nanampalataya sila sa pangalan na to. Dahil sa pangalan na to, may kagalingan po mga kapatid. And experience ko po to personally. Masyadong mahaba kung magkukwento pa ako, pero naranasan ko na rin lahat yan, yung kagalingan na yan. Kaya ito ko, binibigay ko yung ko sa Panginoon. No? Nagpupuri ako, nagpapasalamat ako sa Kanya. A little background, sige, 7 times akong nagpabalik-balik sa operating room. 7 times, hindi lang isa, ang iba sa inyo inoperahan. Hindi lang isa, ako 7 times. And sa bawat opera ko na yun, wala akong kasama kahit sino. Nandun lang doktor, mga nurse. Pero apart from sa mga yun, ang kasama ko lang Panginoon. E naalala ko dati, every time na lagi akong nasa operating room, tas i-injectan ako ng anesthesia, yung pampatulog. First time ko yun, na-injectan ng pampatulog. Panalangin ko lang noon, nakaganon ako dun sa nakahiga akong ganun. Panalangin ko lang lagi sa Lord. That time, bago pa lang ako mananampalataya. Panalangin ko lang sa Lord, gigisingin pa rin ako sabi ko ganun, gigisingin pa rin ako. And the Lord is so faithful. Pagising ko na sa recovery room na ako, miruin yun. Ganun ka faithful ang Panginoon. 7 times kong naranasan yun. Every time na papatulogin nila ako, lagi kong prayer, Lord, gigisingin mo pa rin ako. Walang in the name, wala lang, in Jesus name. Hindi ako marunong mag-pray pa, ganun na prayer talaga ng mga Christians na ganyan. Nung panahon na yun, baguhan pa lang ako. Ang prayer ko lang, Lord, gigisingin mo pa rin ako And the Lord is so faithful. Taste and see that the Lord is good, mga kuya. Pag nanampalataya kayo sa Kanya, pagagalingin niya kayo. Healer siya, mga kuya, mga ate, mga kapatid ko dyan. So, mabalik tayo. Itong babae na to, faith lang ang meron siya. Against all odds, ang may payo ko sa inyo, kahit gaano kahirap, patuloy kayong humawak. Humawak kayo, manampalataya kayo na kung mahawakan ko lang yung kahit na himulmul, laylayan ng damit ng Panginoon. Alam mo, tingin ko dito laylayan. Yung laylayan kasi pag sinabing laylayan, nasa baba siya Tingin ko dito gumagapang pa yung babae, sobrang hirap Alam mo yun, dahil sa kabila ng lahat ng mga crowd, di ba? Isa pa yung mga crowd. Sometimes, honestly, ito sa mga Christians, sa mga follower ng Panginoon, sometimes kaya nahihirapan minsan yung mga dinideclare na marurumi. Dahil sa mga crowd, dahil sa mga ultimo mga na parang pakiramdam nila is sila lang ang may karapatan na lumapit sa Panginoon. Alam mo yun? Sila lang ang may karapatan na lumapit sa Panginoon. Kaya nahirapan tong babaeng to na buti nabuot pa niya yung laylayan ng Panginoon Nasa tamang lugar, nasa tamang siya. Pero regardless ng batas, meron lang ang babaeng to faith. Mahawakan ko lang, pinapaulit-ulit yung sarili ko. Siguro gumagapang siya. Mahawakan ko lang talaga yung yung laylayan ng damit niya. Mahawakan ko lang yung gagaling talaga ako. Ganun yung pananampalataya na meron siya. Kahit di na niya ako pansinin. Actually, hindi siya wala siyang appointment sa Lord. Di ba? Wala siyang appointment. Hindi siya yung tipo na most of mga pinagaling ng Panginoon, lahat ng mga pinagaling mostly ng Panginoon dito, pinupuntahan siya ng Panginoon. Gagaya nga papagalingin niya dapat yung anak ni Jairus, di ba? Papagalingin niya, pupuntahan niya, sinasadya niya. Pero ito kakaiba. Habang binabasa ko to, ang tingin ko, grabe to babae na to, para siya nagnakaw ng kagalingan. Di ba? Nalampasan na siya ng Panginoon Nalampasan na siya. Muntik na nga niyang hindi siya muntik na siyang mawala sa timing. Pero dahil ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat is nasa tamang lugar ka at nasa tamang oras ka. Kasi once na na-late ka ng konti, hindi mo mahahawakan yun. So lahat, in anything, everything na meron siya, talagang ipinurse niya talaga. Nakipagsiksikan siya, talagang gumapang siya, mahawakan lang niya yung laylayan lang. Yung mga marurumi, may mga alikabok pa. Mahawakan lang niya yun, gagaling siya. And gumaling siya. Sabi doon, immediately. Sa English version, sabi doon, immediately gumaling siya. Pagkahawak doon sa maruming laylayan ng Panginoon.
may mga ali-alikabok pa. Gumaling siya. Ganun katindi yung ano ng Panginoon. So, mahina siya, di ba? Mahina siya. Tapos maraming batas, bawal hawakan yung high priest, bawal babae ka, bawal kang makihalubilo sa amin. Mga lalaki kami, bawal ka diyan. Wala siyang appointment, hindi in-appoint, kumbaga hindi appointment yung kagalingan eh. Kumbaga parang isa lang ang meron talaga siya, pananampalataya. Gusto niyang gumaling. So ikaw kung gusto mong gumaling, isa lang ang technique. Yun nga. Acknowledge mo na mahina ka. Tapos dapat is may right timing ka. Dapat alam mo kailan mo gustong gumaling. Right now, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Right now, gusto mong gumaling, punta ka sa tamang lugar, sa presence ng Lord. Kung nasa ng presence ng Lord, there is healing. Diba? Punta ka doon. Tapos, pag nandun ka na, anong dapat mong gawin? Sino hanapin mo? Si Jesus. Hanapin mo presence ni Jesus. Anong gagawin mo pag nandun ka na? Dapat may faith ka. Dahil sasabihin mo sa sarili mo, mahawakan ko lang yung laylayan. Mahawakan ko lang yung damit ng Panginoon, gagaling ako. Yun yung faith na kinakailangan natin. And sabi ng Lord dito, hindi ka pinagaling ng kung ano-ano, pinanggaling ka ng pananampalataya mo. So kung ano yung whatever ng pananampalataya mo, depende sa level ng pananampalataya nyo kung gagaling kayo o hindi. Mabigat yun, pero totoo yun. According dito sa Bible, depende sa level, kung ano yung pananampalataya na meron ka. Kung nananampalataya ka na gagaling ka, kapatid. Pananampalataya sa Panginoon baka mamaya pananampalataya sa ibang tao. Pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kasi nananampalataya siya, nagagaling nga siya. So yun ang kinakailangan natin. Isa pa sa nakita ko dito is pagkahawak niya kasing ganun, syempre gumaling siya. So ngayon, naramdaman ni Jesus according dito, naramdaman niya, may humawak sa akin, sabing ganun, may humawak sa akin. Eto may pupuntahan si Jesus na importante, okay? Kung nakanonood ka ngayon, napaka-importante mo, especially may sakit ka, may nararamdaman ka ngayon, may nararanasan ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo, nahihirapan ka. Importante sa Panginoon yung kagalingan mo. Nalaman ko yun kasi dito binigyan niya ng time yung babae, kahit na nagnakaw lang yung babae ng kagalingan sa kanya. Diba? Alam ko foul yung word, pero parang ganun parang ganun kasi yung nangyari. Hindi naman siya walang sa kanya ang Lord nilakpasan lang nga niya, laylayan na lang. So ibig sabihin kumuha lang siya ng kagalingan. Diba? So kumuha lang siya ng kagalingan sa Panginoon. Alam mo, nagkaroon siya sa kanya ng simpatsya yung Panginoon Talagang tumigil siya. Kahit naghihingalo na yung anak ni Jairus, diba? Naghihingalo na, mamamatay na yun Pero nag-aksaya pa siya ng oras dito sa babae natin. Dapat hindi na diba? Pero alam mo kasi, merong alam si Jesus na hindi alam ni Jairus at ng mga disciple doon. Na kahit mamatay yung babae doon sa pupuntahan niya, kayang-kaya naman yung pagalingin di ba? Kayang-kaya niyang buhayin. Lahat kayang gawin ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. So tumigil siya dito sa pangyayari na to. Tumigil siya tapos sabi niya, sino may humipo sa akin? Sabi ng mga disciples, sabi ng mga followers, sabi niya is, Panginoon, sinisiksikan nila. Hindi na namin alam kung sino gumahawak sa'yo. Ang dami, siksikan na sila doon kasi maraming gusto makipag-selfie sa Panginoon di ba? Dalawa nakikita ko dito di ba? Dalawa nakikita ko. Una, maaring sumusunod ka sa Panginoon pero hindi ka magkakaroon ng kagalingan, di ba? Or ganito. Una, maaring sumusunod ka sa Panginoon pero wala kang lakas ng loob para humawak sa Kanya para sa kagalingan. Yun ang una. Pangalawa is, maaaring humahawak ka naman pero wala ka namang pananampalataya gaya ng babaeng dinudugo. Di ba? Kasi dito naramdaman ni Jesus sa dami ng mga humahawak sa kanya, or baka hindi siya hinahawakan, nagpapa-picture lang, di ba? Basta gusto ko katabi ko si Jesus habang naglalakad siya para sikat ako, di ba? Close kami ni Jesus, mga ganyan. So, ito yung sinasabi ko dito is yung ibang klase yung faith nitong babae na to. Ang daming humahawak kay Jesus, may humawak sa akin. Ulang na lang ganito Ang nakita ko rito, sa sobrang dami ng humahawak kay Jesus,
kilala ni Jesus kung sino yung humahawak na may faith, na may pananampalataya sa kanya. Kasi may lumabas sa kanyang power eh. Di ba? So sa dami ng humahawak sa kanya, mayroon lang isang hinahanap si Jesus para tumigil siya at bigyan ka ng simpatya, para pag-aksayahan ka ng oras, di ba? And that is yung paghawak mo na may pananampalataya. Yun yung magpapagaling sa inyo, mga kapatid. Yun ang nagpagaling sa akin at yun din ang magpapagaling sa inyo. I declare in the name of my Lord and Savior Jesus Christ na pagalingin mo po, Panginoon, yung mga gusto pong humawak po sa inyo na may pananampalataya po sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ayan. So, hinahanap ni Jesus yung mga ganun. Yung mga tipong kakaiba, may pananampalataya na humahawak sa kanya. Diba? So, yun sinabi ni Jesus, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Okay? And gusto ko po magtapos dito. So, yun po yung mga dapat nating malaman. Before, i-recall ko lang po muna. Una is yung why, bakit mo gustong gumaling. Dapat i-acknowledge mo na, syempre, nahihirapan ka na. Hindi mo na kaya. Apart from the Lord, hindi ko kaya. Wala akong magagawa. Marang ganun. Hindi ko kayang pagalingin sarili ko, Lord. Inaamin ko to. So, anong gagawin mo? Ngayon na, punta ka sa Punta ka sa doktor, punta ka sa ospital, di ba? Where? Diba? Tapos when? Ngayon na mismo. Huwag ka na mag-aksaya ng oras dahil baka dead on arrival mangyari sa'yo. Ngayon pa lang, manampalataya ka na sa Panginoon. Kanino? Who? Diba? Sa Panginoon. Manampalataya ka ngayon na. Hindi na bukas, hindi na pagpabukas, hindi na mamaya. Ngayon na mismo manampalataya ka na. At pagagalingin ka niya. Diba? Depende sa pananampalataya mo. What? Ano meron ka? Faith. Pananampalataya ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng kaibigan, hindi mo kailangan ng lahat. Iniwan na siya. Kahit iwan ka man ng lahat, di ba? Basta mayroong kang faith at pananampalataya sa Panginoon, gagaling ka. Depende sa level ng pananampalataya mo kung gagaling ka ba o hindi, kapatid. Kasi gusto ko po magtapos dito. Tuloy ko yung story para medyo hindi bitin, no? Kasi nga, di ba, pupunta nga siya sa bahay nila Jairus, doon sa pinuno ng sinagoga. Ngayon, dahil nga na-delay siya rito, pagdating doon, syempre namatay nga yung anak ni Jairus. And alam mo yun, kumbaga parang kung ako si Jairus, siguro sabihin ko kay Jesus, ikaw kasi tumigil ka pa dun sa tumigil ka pa dun sa babae na yun eh. Hindi naman siya kumbaga ako yung nauna eh. Kumbaga parang ganun, di ba? Syempre sobrang pagmamahal mo sa anak mo, masasabi mo yung mga ganun. Pero alam mo, sabi ni kumbaga parang pagdating doon, sabi patay na nga daw. Sabi ni Jesus sa kanya, kulang na lang, sabi ni Jesus kay sa kanya, wag kang mag-isip ng ganyan. Kumbaga parang huwag kang mangamba, kumbaga parang manampalataya ka lang, huwag kang matakot, manampalataya ka lang, gagaling siya. Alam mo yun? Kulang na lang, sabi ni Jesus na parang kaya nga nangyari yun eh, para makita mo kung ano kailangan para gumaling yung anak mo. Kailangan mo ng pananampalataya. So pagdating doon, yun nga, parang sabi nga, wag na kayong tumuloy. Patay na siya. Ano pa? Wala na magagawa, patay na. 'Di ba? Sabi ni Jesus is hindi pa siya patay, kumbaga natutulog lang, parang ganoon. So ngayon, nagtinawanan sila ng mga tao. Tapos nga, yun nga, pinagaling, binuhay ni Jesus yung anak ni Jairus na 12 years old. Alam niyo, hindi aksidente yun yung pangyayari na yun, 'di ba? 12 years nang dinudugo yung babae, tapos 12 years old yung anak ni Jairus. Hindi aksidente to. Hindi yan nagkataon lang. Sinadya ng Panginoon na mangyari to para masulat dito sa libro niya. At para ipaalam sa atin na lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip talaga. Kumbaga, nagkakatugma-tugma yan. 12 years pareho sila. Aksidente ba yun? Hindi. Sinadya ng Panginoon yun. Sinadya ng Panginoon na makita na siya yung healer. Siya yung healer, di ba? Kahit tingin sa'yo ng mga tao, marumi ka, di ba? Social outcast ka sa ibang mga tao, mag-isa ka na lang, iniwan ka na ng lahat, di ba? Pero kahit iwan ka ng lahat, alam nyo kapatid, kahit mag-isa ka na lang dyan sa kwarto mo ngayon na may sakit ka, manampalataya ka sa Lord, hawakan mo yung laylayan ng damit niya. Kumbaga, manampalataya ka, nagagaling ka, pagagalingin ka niya, na mahal ka niya, na healer mo siya, di ba? Hindi ka niya pababayaan. So, maraming mga tao magsasabi, wag na, patay na yan. Patay na yan, di ba? Parang sabihin sa inyo, wala nang pag-asa yan, di ba?
Hindi nagagaling yan. Patay na. Diba? Parang wala na pag-asa. Pero hindi, hanggat nandiyan si Jesus, mga kapatid, may pag-asa. Di ba? Regardless sa lahat ng mga meron ka. Kita niyo yung babae, di ba? Ang importante dito is yung will natin para gumaling at yung pananampalataya natin, di ba? Actually, itong babae na to, kung titignan mo, hindi naman siya kaparehas ng ibang mga followers na alam yung salita ng Panginoon, di ba? Ang tanging alam lang niya, kaya siyang pagalingin ng Lord ni Jesus, di ba? Hindi niya alam yung John 3:16, hindi niya alam yung Bible, tong sineshare ko na to, hindi niya alam yung kung ano ng mga sineshare natin, mga Bible verses na alam natin. Hindi siya ganun ka-holy, hindi siya ganun ka-religious. Ang tanging alam lang niya, tanging meron lang talaga siya faith, pananampalataya lang talaga na pagagalingin siya. May kakayahan yung Panginoon, may kakayahan yung Jesus na yun na magpagaling, di ba? So kung ikaw man, ano man yung estado mo ngayon, ano man yung religion mo ngayon, once nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, di ba? Pagagalingin ka niya. I-declare healing sa buhay mo, kapatid. And malalaman mo na mabuti ang Panginoon, na siya talaga yung Lord and Savior, di ba? Siya yung tunay na Panginoon na dapat sambahin at pasalamatan, di ba? So, kahit sabihin ng iba na wala na yan, di ba? Kung mag-isa ka na lang dyan, hanggat nandiyan si Jesus, may kagalingan. So, maraming salamat po sa inyong lahat at nawa ay patuloy po na maranasan nyo yung pag-ibig at yung biyaya, grace ng Lord sa buhay nyo po, no? Sobrang gracious ng Lord natin, yung high priest na meron tayo. Grabe, kung babasahin nyo yung mga ibang mga story sa Bible, talagang ma-overwhelm kayo sa pagmamahal niya. Kaya I challenge each and everyone sa inyo na patuloy kayo na manatili sa Panginoon, patuloy kayong humawak sa pananampalataya sa Kanya, at patuloy nyo saliksakin yung salita niya. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless po.